Mga pasyente sa Davao Oriental Provincial Hospital inilipat sa Super Health Center sa bayan ng Manay matapos mawasak ang ospital sa pagtama ng malakas na lindol. Kaugnay nito, passable na ang lahat ng mga pangunahing lansangan dahil tapos na ang clearing operation sa mga lugar kung saan nagkaroon ng landslide. Nagbabalik si Vic Somintak para sa balitang yan. Idineklara ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na totally damaged ang Davao Oriental Provincial Hospital sa bayan ng Manay dahil sa matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.4 na lindol noong Biyernes ng umaga. Dahil dito nangako ang kalihim na sa lalong madaling panahon ay magtatayo ng bagong hospital na pupunduhan ng Department of Health o DOH at DPWH. I think a review is always necessary, no? Lalo na kung matagal-tagal na yung since na-review ang mga ito, no? Matagal-tagal na rin nabago ang building code. So, kailangan i-review na rin yan, no? So, ang importante lang yung review, kailangan science-based, no? Hindi lang yung basta-basta lang tayo nag-review at nagiging reactive lang tayo. Inihayag naman ni Davao Oriental Provincial Hospital Director Dr. Ariel Maghari na inilipat na ang mga pasyente sa Super Health Center sa poblasyon sa bayan ng Manay. Ayon kay Dr. Maghari, pansamantalang gagamitin muna ang Super Health Center para i-accommodate ang mga may sakit sa bayan ng Manay habang hinihintay ang konstruksyon ng bagong hospital na ipinangako ng national government. Team declared na ground zero na po yung ating facility. So ibig sabihin po, we have to vacate and then fortunately enough po na tayo po ay in-accommodate ng ating municipal RHU. Doon po tayo i-house temporarily sa tinatawag na Super Health Center. Sa Mati Davao Oriental Provincial Hospital naman, nananatili sa tent sa labas ng hospital ang mga pasyente at nagtitiis sa init ng araw dahil hindi pa natatapos ang structural integrity inspection sa gusali. Sa bayan naman ng Tarragona, Davao Oriental, sinabi ni Dennis Awing, head ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO, mayroong 3 evacuation centers na tinutuluyan ngayon ng mga evacuees na umaabot sa 10,000 pamilya at mayroong isang namatay dahil sa lindol. Hindi po naging madali para sa Municipality of Tarragona pero naging maganda naman kasi may coordination po ng incident management team. Inanunsyo naman ng Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara na nanatiling suspindido ang face-to-face classes sa buong Davao Oriental at gagamitin ang alternative learning module hanggat hindi natatapos ang inspeksyon sa mga pampublikong paaralan sa buong probinsya upang matiyak ang kaligtasan ng mga guro at estudyante. Secretary Leo for coordinating the local governments, kaya maayos yung mga bisita namin. Galing lang kami ng Tagum and from Mati. So nandoon lahat ng local governments, klaro po yung mga presentation at yung mga pangangailangan po ng bawat local government unit. Sinabi naman ni Office of the Civil Defense o OCD Administrator Harold Cabarrios kasunod ng ginawang personal na inspeksyon sa Davao Oriental na malaking faktor ang mga ginagawang earthquake drill sa iba't ibang probinsya kaya minimal lamang ang casualties sa Davao Oriental dahil sa batay sa report na inilabas ng Davao Oriental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o PDRRMO, 7 lamang ang iulat na namatay sa lindol. With that magnitude, malaking bagay na ang mga kababayan natin ay handa sa ganitong pagdating ng mga kalamidad na lalong-lalo na itong mga lindol. So, marunong na ang ating mga kababayan mag-duck cover and hold. Kitang-kita natin sa mga videos na pinalabas. Kaugnay nito, passable na ang lahat ng mga pangunahin lansangan dahil tapos na ang clearing operations sa mga naganap na landslides matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Vic Somintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.